Hello. Hello. So, sound check. Hello. Hello. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyon. O bukal ng pagpapala, awit ko ay itugma, daloy ng maraming awa, awit kang masagana. Turuan akong umawit ng awit yan sa langit, sa bundok ako'y itindig, bundok ng iyong pag-ibig. Tulong mo'y dito nakamtan, pala mo'y ibinigay, ikaw aking
buhay ko'y aking utang. Hakbang ko iyong pangunahan at nang di na maligaw. Ang abang puso kong handog, marapatin mo, Diyos. Tatakan mo ng pag-irog, tandang ako'y kay Jesus. Iyon ang pagpupuri at pagpapasalamat. At inihiling namin na lukuban mo kami ng iyong banal na espiritu upang ang gagawin naming pananambahang ngayong umaga ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maligayang pagsamba sa sambahan ng Diyos. Sama-sama po nating papurihan at luwalhatiin ang ating Panginoon. Binabati po natin ang lahat ng mga kapatid, lalo't higit po ang ating mga panauhin. Kung meron po tayo ngayon dito na first timer, kung pwede po ay tumayo at pakisabi ng pangalan. Yung ngayon lang po nakadalo. Siya na po si kapatid na Rosalina Tawatan. Siya po ay hipag ni kapatid na Nancy Festijo. Salamat po ng marami. Meron pa po bang panauhin? Okay po, sige po. Binabati po natin ngayon ang mga nagdaraos ng kanilang kaarawan. Ngayong araw na ito po si Pamela Giovanni Aguila, Aris Riuel Real, Densil R.M. Torrio, 24 Edita Gutierrez, 25 Billy Pestijo, Ralph Joshua Maulion, Charlito Garcia, 26 Renz Maralit, Lirio Bartolome, 27 Romulo Cantos Jr., Solja Falier, Matilde Manalo, Genevieve Gutierrez, 28 Alison Bartolome, Mary Rose Cantos, March 1, Elwood Makalalad, Jocelyn Pasno, at Rosendo Panganiban. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Patuloy po ang mga gawain ng ating iglesia, gaya po ng ating Sunday School tuwing ikapito at kalahati ng umaga, tuwing linggo. At ang Junior Church po ay kasabay ng ating pananambahan. Meron din po tayong midweek prayer and praise service tuwing Wednesday dito po sa ating iglesia. Ganon din po ang Bible study tuwing Biyernes. February is Membership and Renewal Month. 23, 7 Sunday after Epiphany, ang atin pong speaker mamayang hapon ay si Lay Leader J.M. Garcia. Sa 23 hanggang 28 po, si Pastor Aid M. Linga ay nasa ETS, Baguio City. Sa 25 po ay meron pong annual evaluation ang Batangas City Ecumenical Council Officer sa ICC-EC, Kuta, Batangas City sa ganap na ikadalawa ng hapon. Ang atin pong speaker sa midweek prayer meeting ay si kapatid na Lay Leader J.M. Garcia. Ang March po, Lenten season na po tayo. March 1, STC Ministerial Formation Committee meeting with the students at STC office. March 2, Transfiguration and Holy Communion. At may meeting din po ang pagkatapos ng service ang mga delegado natin para sa annual conference. Sila po si nakapatid na Crispin Maulion, Corazon Masangkay, Josephine Manalo, Charles Kenneth Brignosa, at si Council Chairman Roberto Manalo, si Miss MS Emilita Linga, si
Diaconial Minister Melissa Yema at si Reverend Marlino Samonte. Meron pong magbabalita tungkol sa ginanap kahapon sa Lokban. Maraming salamat, Maring Dory. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Hello! Hi! Ako po yung napapakisuyuan lang po ng ating presidente ng CWA kasi kumbagay kararating lang niya. So, nandito po ako, mga kapatid, para i-report po yung nangyari kahapon. It was an amazing experience sa aming lahat. 5 sasakyan ang nanggagaling sa Batangas City. Palakpakan naman natin ang ating mga kapatid, kumbaga nagiging involved talaga sa ganong mga gawain. Sabi nga sa atin kanina sa Sunday School, sabi ni Pastor Amy, kinakailangan ay tayo ay magiging participative, kumbaga involved tayo sa mga gawain sa iglesia. And in that way, tayo ay lalago sa ating spiritual na buhay. Amen! Salamat sa Diyos. At tayo ay nagiging masigla sa ganong mga gawain. Now, kahapon po ay marami ang dumalo. Maliit na, parang ganito din, pero kumbaga mas maganda naman ang ating simbahan. Amen. Mayroon din silang kumbaga pre-LM, mayroon din silang school. Si Pastor Amihan ay nakatira pala doon sa parang bagang buong galutap na may hagdan. So maganda naman po ang kanyang katatayuan doon. At sumama nga ang kanyang mga lolo at lola para makita naman si Pastor Amihan. Nandoon sila Maring Lily at si Paring Asi, si Santos Asi. So masaya kami. Naka-ban kami, naka-aircon kami, masaya. Kaya lang, pagdating namin sa San Juan, medyo po, kumagay, na-traffic kami ng kaunti kasi mayroong fun run ang San Juan local government unit. So, pagdating namin doon, nagsimula na ang ating pananambahan. Pero before that, may kape at mga pandesal. Pagkatapos ay dumating na din po ang ating mga bisita. Dumating ho yung barangay captain ng barangay na yon kung saan located ho yung simbahan. Pagkatapos ay hindi naman dumating si mayor. Napakabata ho ng mga namumuno doon sa Lokban. Malamig na malamig ang bayan ng Lokban. Kami naka-sweater. Naka-ano kami, kung may shawl kami, lahat kami ay walang aircon. Sabi namin, parang may aircon kasi talaga ang hangin ay talagang kung dumampi sa iyong katawan ay talagang malamig. Walang electric fan, nakakatuwa ho doon. Medyo umambon-ambon din ng kaunti. Kasi bundok pala siya, pataas kami ng pataas. So maganda ang ambience, hindi mainit, hindi masarap, masaya. So nagsimula na po ang ating service, then dumating na din po yung speaker natin. Ang pinakamaganda lang po na kung ibabahagi ko sa inyo tungkol sa speaker, ang speaker po natin ay isang entrepreneur na taga Quezon din, di ko lang alam kung saan specific place niya, ay siya po ay si Brother Joel M. Osorio. Siguradong alam na alam, kilala ni Tita ni Carlos, si Osorio. Siya po'y tagalipa na nakapangasawa po ng Baroha. So sila po'y maraming negosyo. Consultant siya ng iba't ibang aspeto sa iba't ibang lugar. Pagkatapos po, ang kanya pong sermon ay tungkol po sa spirituality in these critical times. Nabanggit niya doon na ano bang nagawa ng mga Kristiyano o ng mga anak ng Diyos sa lahat ng mga kalamidad na dumating sa ating bansa. Katulad ng earthquake sa Bohol, ang bagyo, ang Yolanda sa Leyte at sa Samar, at sa nangyari pa sa Zamboanga City. Sabi pa niya, kasi mayroon ho siyang PowerPoint. Napakaganda ng kanyang ng kanyang sermon.
Ano bang nagawa natin? Specifically sa Batangas City, UCCP. Ano bang ginawa natin? Nakapag-raise tayo ng magkano? 70,000 para lamang maitulong natin sa mga taong, mga kapatid natin na nasalanta ng kalamidad. So, dapat pala mga kapatid, tayo magiging concern sa ating kapwa. Sa ating kapwa. Kumbagay, ngayong mga panahong ito, kumbaga, at sa edad namin na nakaipon na ng maraming taon sa buhay, nung una talaga sinasabi ko po mga kapatid, na bahala na kayo, wala akong pakialam sa inyo. No, hindi pala yun. Habang kami ay nagtuturo ng Sunday School, papalit-palit kami ng mga teachers, na halili-halili kami sa pagtuturo ng Sunday School, dapat pala mga kapatid, magiging concern tayo sa ating kapwa. Unang-una siyempre sa ating pamilya. Pagsunod, yung pamayanan kung saan tayo nabibilang. So yun po mga kapatid, ang sinabi ni Brother Joel Osorio sa kanyang sermon. And then nagkaroon po sa hapon, nag-lunch, pagkatapos may election, may CM time din. Pagkatapos inano din ho yung one province, one conference. Maraming mga kuro-kuro ang lumabas, pero yun naman ay nasagot. Kinakailangan kasi daw ay kumbagay masyado ng madami ang Southern Tagalog Conference, kinakailangan naman ito'y mahati-hati na para lalong magiging effective daw ang management, magiging efficient daw. So yun na may pag-uusapan pa din sa Southern Tagalog Annual Conference. Pero mayroon na hong mga core group na binuo ang ating CM para siyang mag-aral tungkol diyan. Now, ang na-elect naman pong CWA officers ay ang presidente po ay ang ating kapatid, Gloria Samonte. Kumbagay, napakaganda ho ng kanyang report doon sa nung siya nag-take over, noong umalis, kumbagay nagbakasyon yung presidente na si Abordo. So, maganda, napakaganda, pati pananalapi ay maganda, marami din pera ang mga kababaihan sa Southern Tagalog. Ang Vice President po ay si Baby T ng San Pablo. Secretary ay si Ami Derecho. Treasurer ay si Lanil Laraquel. Auditor, ang puro po natin ay si Esther Andal from Batangas, UCCP. Ang atin sa Quezon po ay si Linda Ong. So yun po lang mga kapatid, napakaganda, maaga pa kami dumating, mas madali pala pag ikaw ay pauwi na, pagkatapos, nung papunta kami doon, parang it took us 3 hours to travel, pero pagbalik na, mga little bit more than 2 hours. So ganun lang po mga kapatid. Kaya napakaganda po na tayo po isasama sa mga gawain sa iglesia. Hindi lang dito sa atin, pati ho sa Southern Tagalog. Thank you po mga kapatid. Mukhang wala pa pong representative ang mga kalalakihan, pero maaari pong same experience. Meron po ba magre-report? Yung kasama kahapon yan, ang Tatay Naning po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang akin naman hong sasabihin ay halos nasabi na ni kapatid Linda Diaz. Ang akin lang ho idadagdag ay tungkol sa naging kaganapan sa UCM, Southern Tagalog Conference. Ang mga nahalal po ay ang karamihan taga Quezon, subalit meron pong 2 na taga Batangas. Si kapatid Delphin Maulion ang naging auditor at ang inyong lingkod naman po ay PIO. Kaya po, hindi po naman nagpatalong Batangas. PIO. PIO. Anong tawag sa PIO? Public Information Officer.
Yun po lamang aking may dagdag at dahil po nasabi na ni kapatid Linda Diaz ang aking mga sasabihin pa. Salamat po. Yan, magandang umaga po sa bawat isa. Parang inaantok pa, good morning. Yan, nakakatuwa naman po na marami ang nakibahagi sa gawain natin kahapon sa Lukban. Ang atin lang pong pasasalamat sa lahat ng nag-pray pa rin sa kapatid na Glo Ebanghelyo. Siya po ay nasa Golden Gate dahil po tumaas ang kanyang sugar at ang BP. Pero namomonitor naman po at medyo naaayos na. Wala pa lang pong advice ang doktor kung lalabas na siya o hindi pa. Patuloy po natin siyang isama sa ating mga panalangin. Yan, meron pa po ba tayong bisita o ngayon lang natin nakasama sa ating pananambahan bukod po kanina kay kapatid Rosalina? Wala po. I-welcome din po natin ang presensya ng ating Pastor Alan Evangelista, ang pastor ng Ginyangan, Quezon. Kasama po natin siya ngayon para magbigay ng bendisyon mamaya po sa pagtatapos ng ating pananambahan. Mula po sa unang Juan, chapter 4, verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Kaya naman po mga kapatid, malugod nating damhin at ipadama sa ating kapatiran ang pag-ibig na ito. Tayo po ay tumayo, magkamayan, magbatian at magmano ang mga bata sa mga maigulang na. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Into the darkest light, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and the shadows all around, do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. God has promised He'll never let you nor forsake you, but His word is true. God is good all the time. Into the darkest light, His light will shine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. Never lasting, and His mercies, they will never end. God is good all the time. Into the darkest night, it's not of mine. God is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. Into the heart, His light will shine. God is good all the time. Into the darkness light,
His light will shine. God is good. God is good all the time. Atin po palang i-welcome ang ating mga kapatid na Mia at Jopet Amor from Mindoro. Andun po sila sa likod ni Tita Volette. Welcome po sa sambahan ng ating Panginoon. Huwag dayain ni numan ang kaniyang sarili. Kung may nag-aakalang siya'y marunong ayon sa sanlibutang ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutang ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Ganito ang sinasabi sa kasulatan, hinuhuli niya ang marurunong sa kanila na ring katusuhan. Mga kapatid, narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, irap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang kanyang baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Purihin ang Panginoon. Awitin po natin ang awit ng pag-iingat. Does Jesus care when my heart is pained too deeply for mirth and song? As the burdens press and the cares distress, and the way grows weary and long. Oh yes, He cares. I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares.
have tried and failed to resist some temptation strong. When for my deep grief I find no relief, though my tears flow all the night long. Oh yes, He cares, I know He cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Mga kapatid, patuloy po nating damhin ang presensya ng ating Panginoon at tayo po ay sama-samang makipag-ugnayan sa Kanya sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Panginoon, sa gitna nga po ng problema, ng kalungkutan, ng kawalan, ng mga kagulumihanan, Panginoon, nagtatanong ang iba mong mga anak, nag-iingat ba sa akin si Kristo? Minamahal ba ako ni Kristo? Panginoon, ang pagpapatuloy ng aming mga buhay, ang aming paggising sa umaga, fellowship with our brothers and sisters, ang kapiling namin ng aming pamilya, meron kaming magandang hanap buhay, meron kaming maayos na tahanan, ang lahat ng ito ay konkretong kasagutan. O aming Panginoon, na patuloy mo kaming iniingatan, na patuloy mong ipinararamdam, ipinadadama ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat, o aming Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa panahon ng tagumpay, ng kaligayahan, ng maayos na kalagayan sa buhay. Salamat po dahil patuloy naming nararamdaman ang kagalakan, ang pagdiriwang ng kaarawan, ng mga anibersaryo, o aming Panginoon, patuloy mo itong ipinadarama upang makabahagi namin ang aming mga kapatid, ang aming pamilya sa kagalakan na ipinagkaloob mo. At gayon din naman po, Panginoon, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga panahon na kami ay nag-aalinlangan, sa mga panahon na kami ay lumalayo sa iyo, dulot ng mga pangyayari sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, walang sawa ang iyong pangunawa, ang iyong pagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya naman po, Panginoon, patuloy kaming humihiling, gawin mo kaming karapat-dapat sa lahat ng mga biyayang ito, sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng pagpapadama mo ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, sa pagpapagaling mo sa karamdaman, sa pagsama mo sa panahon na nasa paggamutan, Panginoon, sa panahon ng mabigat na pagsubok na kasama ka namin. Marami pong salamat. Kulang po ang oras kung iisa-isahin namin ang lahat ng biyaya na iyong ipinagkakaloob sa iyong mga anak. Kaya naman po, Panginoon, buong puso at lubos kaming nagpapasalamat dahil naririyan ka para sa amin. Marami pong salamat. Salamat din po, Panginoon, sapagkat marami ang nakibahagi sa CCRO Convention sa Lukban. Salamat po sa pag-iingat mo sa bawat isa, sa bawat bumiyahe patungo roon at pabalik dito. Salamat po, Panginoon, sa isang magandang fellowship. Sabi nga po kanina, it was amazing. At nawa nga po, Panginoon, ang iba pa na hindi namin nakasama, sila rin po ay makabahagi namin sa mga ganitong gawain. Hindi lamang pang komperensya, kundi maging, Panginoon, dito sa aming iglesia lokal, na katulad po ng hinihiling sa Sunday School kanina, ang bawat isa nawa po ay makabahagi namin sa pamamagitan
Siyempre po, ng edukasyong Kristiyana na maiparating sa bawat isa, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay mahalaga, ang bawat isa sa amin ay may magagawa, ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay malaki ang maitutulong upang ang aming iglesia ay lalong maging mas matatag, mas matibay at kayang harapin ang hamon ng paglilingkod at kayang sambahin at dakilain ka, o aming Panginoon. Marami pong salamat. Ang bawat isa rin po sa aming Panginoon ay mayroong mga personal na panalangin, personal na pasasalamat. Alam namin na nababatid mo ang lahat ng ito at hindi man namin ibuka ang aming mga labi, hindi man namin ito sambiti ng malakas o aming Panginoon, ito ay iyong diringgin. Kung ito po, Panginoon, ay makabubuti para sa amin. Ang kalooban mo nawa ang maghari, o aming Panginoon, at nawa po ay ipagkaloob mo sa amin ang kaunawaan na ang iyong kalooban ay para po sa aming kabutihan. Muli po, Panginoon, marami pong salamat at patuloy mo pong samahan ang bawat isa sa amin sa pagpapatuloy ng aming pananambahan. Nalalabas kami sa pagtatapos ng pananambahan na ikaw, Panginoon, ang nasa sa amin at hindi lamang dito, kundi maging sa labas ng aming iglesia, sa labas ng aming tahanan, sa buong komunidad kung saan naroon kami, mahayag, Panginoon, kung paano ka kumikilos sa aming mga buhay. Ang pag-ibig mo ang nagbibigay sa amin ng rason, Panginoon, upang patuloy na makibahagi, mabuhay kami dito sa mundo na iyong nilalang. At nawa po, Panginoon, ang pag-ibig sa aming mga puso ay maging sapat upang ang aming pagpupuri sa iyo, upang ang aming pagsunod, Panginoon, upang ang aming pananampalataya ay tunay na maisabuhay, tunay na mabigyang kaganapan, ayon po sa nais mo, o aming Panginoon. Marami pong salamat. Panginoon, ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ng sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na tagapagligtas. Amen. Does Jesus care when I've said goodbye to the dearest on earth to me? And my sad heart aches till it nearly breaks. Is it nothing for him to see? Oh yes, he cares. I know he cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary, the long nights dreary, I know my Savior cares. Buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Awit. Ang kabanata po ay 119, talatang 33 hanggang 4 na po. Ito po ay babasahin natin ng tugunan. Dalangin upang makaunawa. Ituro mo, Panginoon, layunin ng kautusan, at iyon ang susundin ko habang ako'y nabubuhay. Ituro mo ang batas mo at sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo'y, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroroon ang ligayang inaasam.
Bayaan mong hangarin ko na sundin ang iyong utos, higit pa sa paghahangad na yumaman akong lubos. Ilayo mo ang pansin ko sa bagay na walang saysay, at ayon sa pangako mo'y pagpalain akong tunay. Tuparin mo ang pangakong ginawa sa iyong lingkod, ang pangako sa lahat ng sa iyo ay natatakot. Iligtas mo ang lingkod mo sa sinumang mapanguyam, sa mabuting tuntunin mo, humahanga akong tunay. Sabay-sabay po tayo. Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. May papurihan at ang anak at ang Espiritu, buhat pa sa unang mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Amen. Para po sa ating batayang teksto ngayong umagang ito, mula po sa Efeso chapter 4, verses 31 and 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Patuloy po ang pagpapala ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig natin sa bahaging ito ng banal na kasulatan.